Alam mo, ang napapanahon, alam mo ba, nagtatanong, nagmamasid sa bawat dalawang tao sa mundo. Ito na, ang napapanahon, alam mo ba, si Horizon Caesar. okay, happy morning po. Narito na po ang ating napapanahong alam mo ba na kung saan. Ako, mag-ariba-riba muna tayo. Meron tayong babatiin ang ating mga OJTs. Happy morning. Halika. Ano pangalan mo? Halika. Para marinig ka. Anong school ka? RTU po. Sige, lumapit ka sa microphone. Okay? Anong pangalan mo? Zilia from RTU. Ayan, ikaw. Ayan. Melvin po from RTU. Ayan, at sige, saan yan? Sa Bonnie po. Ayan, sa mga OJTs po natin, maging mabait kayo ha, na media sa inaharap. At narito na ang ating napapanahong alam mo ba, naku, kalayaan. O yung mga gusto magkomento dyan, text lamang po sa 0999-11095. Pero batiin muna natin yung architect, si Roger Andre Aguilar, at si Architect Mel Villanueva. Happy morning sa'yo. Uy, maraming nag-take ng exam na dito si Mr. Horizon. Ayan, so, ito si yung APR Review Center natin, ako 80.3% daw po pumasa. At yan, sa Architecture Board Exam. At ayan, sa June 2012, Arnel Ramos sa APR Review. Ay mga arkitekto ng bansa na hindi pa nakapag-exam, mag-review po kayo sa APR. Ang ating topic ang kalayaan. Nasaan ang kalayaan para sa iyo? Ikaw mismo po, mga nating taga-subaybay. Tayo mismo, malaya nga ba tayo? O basahin natin mga komento. Ang sabi rito sa word the Philippine Army Communications, chief po ito si Mangaldan Pangasinan o Pangasinan, Melchor Tandingan. Kalayaan sa puso, sa isip at sa gawa. Kalayaan sa pagpili ng tao, mamamahala sa kaban ng bayan. Kalayaan sa paghanap ng mabuting trabaho, damit at tirahan. Kung ang lahat ng mga ito ay natupad, mawawala o mababawasan ang dahas at krimen sa ating giliw na bansa. Kalayaan para sa lahat. Yan, galing yan kay Melchor Tandingan. At ayon dito naman sa ating kasama sa hanap buhay, si Sir Ed John Mariposque, nagtrabaho po pala ito sa Veritas. No? Una, hanggang ngayon, pilit tayong sinasakop ng mga dayuhan, kaya ng mga Amerikano at Chino. Pangalawa, walang kalayaan sa korupsyon. Kahirapan dahil na rin sa sariling gobyernong nagpapalakad nito. From Bobby Abiganya. Totoo yan, Igan. Magiging malaya lamang ang bawat Pilipino kapag nanindigan siya sa kanyang mga karapatan at alam niya ang kanyang obligasyon sa Diyos, sarili, pamilya at bayan. At ito naman galing po sa WGC ng head consultant na si Mr. JC Wong, MBA Philippines. Congratulations on your success. Salamat. Ay, nakikinig sa Quezon City yung daddy nila Kenzie and Jensen, Roel Gonzalez, happy morning. At nakikinig si Navarro, si Kerwin Navarro. Okay, at si Cathy, nakikinig din pala, nandiyo sa Cebu. Ay, at last Consolidated Mining and Development Corporation, Mr. Elpidio Catordas, walang kalayaan ang itamimigay ng sino man, kailangan itong kampi ng bawat mamamayan. Naku, lalim, ano? At sa Damariñas, Cavite City, kay Maria Cristina Parentes, kalayaan na kung isipin ay tila mahirap makamit, bagamat lumaya sa paninikil ng ibang bansa ay di naman malaya sa paninikil ng mga nasa gobyerno sa paraan ng graft and corruption. Di pagbibigay ng sapat na solusyon sa mga problema ng mamamayan na kung nasa posisyon ay tila malaya magawa ang lahat ng nais. Subalit ang mahirap ay kailangan magtiis. Kalayaan, ang haba ng tanong no? Mahirap mahanap ang tunay na kahulugan daw nito. Maraming salamat sa iyo, Maria Cristina. At kay Erwin Corpos, happy morning sa iyo. Ito ang kanyang komento hanggang sa kalayaan.
Kalayaan, haba ng question din. Ang Pilipinas ay lumaya sa pananakop ng mga teroristang ganid na mga liderato na mga nagdaang siglo na sinabibilangan ng Kastila at Hapon at Amerika na maraming dugo ng mga mandirigmang Pinoy ang nagsilbing dilig sa mayamang lupa ng ating bansa hanggang nakamit ang independensya. Ayan. Dati pag may Hapon, tayo magtago. Ngayon daw pag may Hapon, ano yun? Dapa! Ayos tihaya! Oy, pag may Hapon, dati, tago! Ngayon, pag may Hapon, tihaya. Ano ba yan? Sabi, pero gusto nga natin. Hanggat ang gobyerno at ang mga sabang dambuhan ng mga negosyante at mga nagpapatrabaho ay hindi kinakalag ang tanikala ng contractualization at sa ilan lamang na may kakatugoy ang sinasabing kalayaan at yan ay nauukol lamang sa government officials at sa mga business tycoons ang pagiging malaya. Lumaya nga ang Pilipinas mula sa terorismong pananakop na kung saan ay inilusa ng mga liderato ng mga nagdaang panahon ng mga bansang Kastila, Hapon at Amerika, tanging mga government official at mga business tycoons ang lumasap lamang ng kalayaan daw. At ang pangkaraniwang masa ay nananatiling alipin at hindi pa nakakalasag ng sinasabing kalayaan. Kasi tamad yata. Kaya ituloy ang pakikibaka sa paraan ng kaintelihentihan at hindi sa terorismong pamamaraan upang makamit ang tunay na kalayaan para sa lahat ng mga lahing Pilipino. Lalim ng komento ni Erwin Corpus. Happy morning sa'yo. Maraming salamat sa iyo muli, Matthew. Pwede bang makahingi ng copy? Opo naman. Ayan, naka-live streaming din naman tayo. Ay, maraming salamat muna sa Unit Decor. Nakikinig ngayon si Liza de Liza, Cristina Rihanna. At Supreme Dendenta, nakikinig si Miss Pam. And this is Supremo. And of course, la Mamita Rosella, happy morning. Oy, dyan sa ibang bansa sa US, dyan. Ayan. Si Tita Agnes, happy morning sa'yo. Ed Moyon Builders Inc., Architect Edgardo Moyon, happy morning. Sa Cosos Inc., Dindo Entes, Coco siya, hi Ken, happy morning. Sa APR Review ha, sa Architect Arnel Ramos. Okay, at pagpatuloy po natin ang ating napapanong, alam mo ba, dami ng pabati, ano? Hindi dito na lang mga seryoso mga OJTs natin. Halika kayo para matuto kayo dito sa tabi kayo sa inyong lingkod, ha? Ate Elsa, happy morning. Ito na ang kalayaan. Ito ha, 114 na tayong may nag-anniversary na ating kalayaan. Di ba mga OJTs? Opo. Ano ba ang kalayaan? Ito po ay karapatan, di ho ba? At kakayahan o abilidad ng ating sariling determinasyon, siyempre. Ito po ay nagpapahibatig ng isang hangarin. So halos kapanalig dyan yung konsepto ng kalayang politikal, yung mga konsepto ng sibil na kalayaan at karapatang pantao. Kaya natutukoy po rito yung karamihan dyan sa demokratikong lipunan sa mga iba't ibang kalayaan na makapagbibigay po ng legal na protection ng Estado. Kaya dyan, ito yung iba't ibang uri ng kalayaan. So yung mga mahal natin taga-subaybay, tandaan natin ito ha. Kalayaan na makihalubilo o magtipon-tipon. Siyempre, bahala ka dyan saan mo gustong makihalubilo, di ba? Kalayaang magdala ng armas, kalayaang makapag-aral, kalayaang maglakbay, kalayaang mamamahayag tulad natin, o JTs, kalayaang pumili ng relihiyon, kalayaan ng konsensya, meron ba tayo niyan? Kalayaang intellectual o pag-iisip, at itong gusto ng lahat, kalayaang makipagtalik o sexual. Dahil nakangiti pag ganitong usapin, ano? Himay-himayin nga natin. O yung kalayaang pakikipaghalubilo, siyempre, nasa atin na po ano, kung saan natin gustong makipaghalubilo, nga lang, napupunta sa mabuti, napupunta sa masama. Di ba?
medyo kakaiba ang ating kalayaan sa ngayon. Kasi alam naman natin, yung kalayaan kailan lang, lahat halos binibigyan ng komento ito, no? Pero ito ang ating kalayaan na tinutukoy after ng Independence Day natin, tunay nga ba tayong malaya, no? Kaya titignan natin, isa-isay natin. Yung kalayaan ng pagdadala ng armas, ano bang naging epekto sa sobrang kalayaan natin, di ba? Oy, nag-text si Ellen Ibarra. Miss Horizon, happy morning. Ang kalayaan ay nasa bawat isa. Mahirap lang ito. Ang labo na mata. Nasa na ba ako? Ayan. Miss Horizon, happy morning. Ang kalayaan ay nasa bawat isa. Mahirap lang ito kung paano tayo mamuhay. Din lang natin makikita ang kalayaan. Yan. Binabati ko yung Ibarra at Zandayan family sa Bugol. Happy morning, Zandayan family. Galing kay Ellen Ibarra na Studio Supremo. Uy, gwapo daw yan si Ellen, at binata. So, ayan. Ayun ang armas. Ellen, may armas ka ba? Iyan, ikaw. So, ayan, kalayaang magdala ng armas. Ano naging epekto? Patay dito, patay doon. Nagalit lang, inis lang, gusto ng patay na traffic lang. Pumatay na. Malaya ka magdala ng armas, di ho ba? O, yung kalayaang makapag-aral. Ang iba may pera, iba wala. So, pwede mag-aral sa public, pwede sa private, di ho ba? Ang daming kalayaan. So, kalayaang maglakbay, abay, kahit saan ka magpunta, mapudpud ang mga paa mo sa kalalakbay. Ang perang pinagamit mo sa panglalakbay ay galing sa kaban ng yaman, kaban ng bayan. So, yun. Di ba, kalayaan yun Di ba, gamitin yung kanyang kalayaang paglalakbay na gamit ang pera na hindi kanya. So, yun. Kalayaang mamamahayag tulad natin. Ano uling school niyo? RTU. Artio, yan. Kalayaang mamamahayag. Kayo nga, sige nga, anong pangalan ulit? Villa. Villa, kalayaang mamamahayag, anong masasabi mo? Ang para sa akin po, yung kalayaang ibigay sa mga makikinig o kaya manonood, yung tama na balita na nararapat para sa mga mamamayan. Ayan, galing. Yung tama, hindi lagay doon. So, pero kalayaan pa rin nila yon. Okay. Kumusta naman yung kalayaang pag-reliyon? Ito yung kalayaan ng pagpaparaya po sa reliyon natin sa ngayon. Di ba? Ang lahat naman po talaga, may kalayaan dyan kung anong gustong piliin natin. O karapatan sa malayang kaisipan. O budhi, no? Sa isang reliyon. O, si Kuya Bing, nakikinig. Happy morning, Kuya Bing. Isidro, happy morning. Ayan, maganda ang reliyon ni Kuya Bing. Kaya kasali dyan sa karapatang ito ang kalayaang magbago ng kanyang reliyon o paniniwala, di ba? Kung ayaw mo na doon sa isang nangungulektang reliyon, doon ka sa totoong reliyon na akala mo rin na hindi nangungulekta, pero nagbubuhay. Hindi, biro lang. Yung mabaga yung kalayaan natin, no? Ang nag-iisa man ito sa pamayanan na kasama ng iba't ibang publiko o pribado, ito po ay kalayaan natin na magpahayag ng kanilang paniniwala sa reliyon o turo, gawain o kung pagsamba ba o pangingilin ba, 'di ba? O pangingikil ba, 'di ba? Yung gusto mo yung reliyon mo, yung leader mo matapang, pwede rin. O kung yung gusto mo yung reliyon na talagang tagasunod ni Kristo, mas mabuti hanapin mo yung sinasabi ng Mateo 24:14, ipangaral sa buong tinatahan ng lupa na magkagayon ay darating ang wakas. Kaya mangaral daw buong mundo, kaya may nagbahay-bahay dyan. Gusto mo mangaral, gayahin sila, pwede rin, diba? So, may reliyon na nangingikil, nangingilin lang, gusto lang pag-ipunin, pwede rin. Kalayaan mo yun. So, yan po ay nagtamasa talaga ng kalayaan natin, no? Sa reliyon. Tamang sulok ng mundo po yan, hindi lang sa Pilipinas. Kaya po ay talagang milyon-milyon ang hindi matamasa ng gusto kung ano talagang tunay na kalayaan. Alam niyo po ba mga malating taga-subaybay, sa ibang dako naman, no? Maraming taong nabubuhay po ngayon sa lipunang na kung saan ay binubuhay po ito ng maraming lahi, bansa, reliyon, na kung saan po ang kalayaan ay ginagarantihan po nila yan ng batas, yung pagpaparaya na kung saan waring iniingatan nga daw po sa kultura ng bansa nila. So, gayon pa man po, kahit sa mga lugar natin, ay nanganganib din po pala yung kalayaan sa relihiyon ng ilang tao. Kaya naniniwala po ba tayo doon? Na sabi nga po rito ng UN,
no, ng Commission on Human Rights na ang diskriminasyon batay sa reliyon o paniniwala ay umiiral sa halos lahat ng sistemang pangkabuhayan, panlipunan at pang-ideolohiya at sa lahat ng panig ng daigdig. So, oo naman, ang komento nga po ng ibang editor dyan yung pag-uusig daw po sa maliliit na relihiyon daw po, yung pagbabawal sa mga paniniwala at malawakang diskriminasyon, kasi nangyayari talaga to, no? Yung mga diskriminasyon, ay ayoko yung kausapin kasi ganito yan, ang reliyon yan. Ayokong pumunta o bumoto dahil hindi ko yung kareliyon, mga gano'n. Di ba diskriminasyon na matatawag doon dahil sa sobrang laya natin. At yung mga pang-araw-araw na pangyayari sa pagtatapos ng ika-20 siglo, ay ito po ang nangyari, hindi lamang pumaliit na reliyon po pala apektado ng reliyosong diskriminasyon natin. Dahil naniniwala po ba tayo, sabi nga din po ng ibang professor dyan, kung saan, na kaya po pala ang kalayaan sa reliyon ay pwede natin masasabi na pagpapala ba o sumpa. Dahil sa reliyon, nagkahati-hati tayo, no? Nagkawatak-watak tayo, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaisa. Na saan ang sinasabi ni Jesus na mag-ibigan tayo, di ba? Pag-ibig sa kapwa, na saan? Pag-ibig ba naman yung, huwag kang sumamba dyan, huwag kang maniwala dyan, mali siya. So, ito po ay kalayaan natin talaga kung saan po tayo na naaayon sa ating budhi kung anong reliyon. No? So malalim kasi ito. Kaya kailangan lang talaga ay titingnan natin. Baka po ay naging dogmatiko na, no? Yung pagtatangi na yan at wala ng pagpaparaya tuloy sa ating kalayaan hinggil sa reliyon. Kaya marami ang nasawi at mga libo-libong buhay po ang nagkaroon ng digmaan dahil sa reliyon. Magmula pa yan noon, di ba? Kaya dyan po ay talaga pong may itinuro sa atin ang nakasaysayan na ito na isang mapait kalayaan ng konsensya sa reliyon. Ay, may konsensya sila, no? So, yun po yun. Kaya po, titingnan natin, no? Mga malat sa subaba, yung kalayaan natin, saan ba natin itong gagamitin sa pamamaraan ng pagkaroon natin ng kalayaan? Yung paggamit ng tama at sa kalayaan o paggamit ng mali sa kalayaan. Titingnan natin yung epekto. Kapag po may pangit na epekto, hindi yung paggamit mo ng kalayaan ay mali na. Di ba? Bagaman tayo po ay naging malaya na noon, naging malaya po tayo, ito naman ang naging epekto sa atin sa ngayon sa mga bagay-bagay kung saan tayo may kalayaan. Kumusta naman po yung kalayaang sexual? Di ba? Naku, marami. Pero mamaya na yan, malalim-lalim. Ito mo ng intellectual o pag-iisip, no? Ayan, si Cheng. Si Cheng, intellectual. Tama ba ako? Intellectual. Ang hirap no? At yung pag-iisip, kalayaan natin mag-isip, diba? Mag-isip lang tayo ng bagay na mababaw, malalim, o kung ano-anong isip. kung anong isip, di blanco ang isip. Diba? Kaya po mga malatidagang subaba, baka itanong natin dyan nung iba dyan. Isipin natin ito na kung saan nasa buntag ng sayan na daw po ay ang ating pamahalaan naman ay wala nang ginawa kundi paano daw pasunurin ang mga tao, di ba? Sa bagaman iba't iba po ang kaisipan ng mga pinaglilingkuran ng pamahalaan ng mga tao. Kasi may makitid, merong hindi, di ba? So mayroong blanco, pero naman overload sa pag-iisip. Kaya po talaga naman pong pinagsisikapan niya ng pamahalaan. At marami po sa pamamagitan ng droga o operasyon. Nako, ano pa na, ninakawag po ang kanilang mga biktima ng kahangang regalo sa malayang kalooban dahil sa pag-iisip. Kaya ang tanong, hindi po ba natin pinakamamahal ang ating kalayaang magpasya? Kahit na po ang kalooban na ito ay malamang na abusuhin po, naisip po kaya natin ito, ano? Lalo na yung mga nasa pamahalaan sa gobyerno na nakaupo ngayon. At ako pa umanhin po, no? Dahil ang pagtatangka po ng anumang pamahalaan o tagapamahala na kunin ito, ay nako, mahirapan po sila. Mabibigo po sila. Dahil syempre, iba-iba po ang ating kaisipan. Kaya dapat lamang na magkaroon sila ng pangmalas na pang-neutral sa lahat ng kaisipan, di ba? Na sasang-ayon para sa lahat, na ikabubuti para sa lahat. Kung yung ating pamahalaan, sarili lang ang kanilang iisipin, yung mga nakaupo po ngayon, na kung paano sila magkaroon ng proyekto sa mga proyekto,
patay tayo, sayang ang intellectual nila, sayang ang kaisipan nila, at marami maapektuhan. Dahil nagkaroon nga ng kalayaan Di ba? So, ang kalayaan nilang pag-iisip, nailalagay nila sa maling pag-iisip para sa sariling interes. Di ba? So, maraming epekto sa kalayaang pag-iisip kapag po ay ginamit ito sa maling paraan. Okay, at ang kalayaang pakikipagtalik naman dyan, ako, Ellen, si Che kumaway. Okay, at yung sexual, noong dekada 1960s, magbalik tanaw tayo nga, na kung saan po, nako, ito pong dekada na ito ay magkasabay dyan na lumitaw yung kilusan para sa kalayaan ng kababaihan natin at sa mga, ito po, na nagkaroon po ito ng malaking pagbabago po sa loobin ng mga babae hinggil sa moral na tinatawag. Kaya ang tawag na ngayon, bagong moralidad. Ayan, so na kung saan po, sa sobrang kalayaan sa pagkipagtalik, lumabas yung mga pilduras na inumin. Alam yung pilduras? Pandom! yun, no? Na kung saan hindi na magdadalang tao o magbubuntis. Dahil siyempre, ganun doon, ganun dito. So, ganun po kalaya. Pero ano bang epekto sa sobrang kalayaan sa sexual? So, maraming nagdadalang tao, maraming nasirang pamilya, maraming nasirang relasyon, maraming nasaktan, umiyak, diba? So, iyak dito, iyak doon. Dahil sa sobrang kalayaan. Na kung saan po ay naging maluwag pa itong pamamahayag ng sa sexual, napapanood sa TV, napapanood kung saan nood, diba? Sa internet. Masyado kayo seryoso. Kaya po, no? Ito po ay talagang mga magigilaw natin taga-subaybay. Aminin natin, ang sobrang kalayaan po talaga ay ano bang nagiging epekto nito. Bagaman naging malaya tayo sa pakikipagdigma, ibang kalayaan naman po ang tinatamasa natin sa ngayon na hindi po natin namamalayan na. Di ho ba? Kaya ang pagiging malaya natin ngayon po, maliwanag na kinukonsinti na natin. Ito po yung pagpapalugod po sa ating sarili. Di ho ba? At pinapakita lang po natin na normal na lamang yung matinding karahasan, at kalupitan, at dyan pa ay naiinggan nyo na itong mga tao na maging immoral. So, yan. Happy pa ba? Kaya po yung pagsabi ng dekada 1970 na uso na noon yung Betamax. Ngayon, high-tech na. Diba? Hindi na Betamax Ultimo cellphone, naruro na. Diba? Yung Betamax lumiit at pwede pang dalhin. Naging cellphone na. So, anytime pwedeng panuorin mga masasagwa, malaswa, sabi ni Mami Julicia. So, kalayaan natin sumobra. Tanong, maliwanag po ba na kailangan po natin na gumawa ng pagbabago upang malutas po natin yung biglang pagbaba ng moral natin? Ang tanong, paano? At ang tanong pa, anong pagbabago po ang kailangan natin? Di ba? Sino ang makakagawa po nito ng mga mamumuno ngayon, lalo na mag-i-election na, sandamakmak po ang mga pangako nila? Di ba? Na kung saan, kasama ba dito sa kalayaang ito na nabanggit natin na kanilang bigyan ng pansin nang sa ganun po ay yung kagustuhan na umunlad ng ating bansa? Dahil na po sa sobrang kalayaan natin na gawin ang mga bagay na ito, diyan tayo bumagsak. Hindi po natin napapansin yun dahil ang moralidad ng bansa bumagsak na po talaga ng gusto. Di ho ba? Kaya po talaga pong nakakalungkot isipin. Kaya titingnan natin yung mga tatakbo po ngayong eleksyon. Nako, eto po ang tip na inyong lingkod. Huwag ninyong iboto kapag sarili po nila ang iniisip nila. Iboto ninyo kapag po ang mga nabanggit natin ay isa yan sa kanilang mga advokasya. Di ho ba? Yung hinggil sa kalayaan natin sa mga bagay sa tama. Di ho ba? Kasi kapag po yan po ang ating pinagsisikapan na gawin na maitaas ang ating moralidad ng bansa tulad noon ay manilis ang karahasan. Lalo na kapag ikinapit natin yung tayo nag-iibigan. Di ba? Wala na po masasaktan. At yung mga politiko na yan, di na sila mag-away-away dahil gagampanan nila ang kanilang tungkulin na tunay na tagapaglingkod lamang. Di ba? Hindi gusto nila pinaglilingkuran sila baliktad. Di ba? So, kapag po nakita natin
ang mga ito ay talagang tunay na naglilingkod sa ating bansa at nakita natin na talagang ay halos bumagapang ang mga ito, no? Ay yan po ang totoo, hindi po mga sarili nila. Yung mga kalayaan, alam nila kung saan dapat gamitin, ano? At talaga pong malaking bagay po ang malawak na kaisipan at may karunungan na mga namumuno sa ating bansa. Okay, at marami pa tayong pag-uusapan hinggil sa kalayaan. At talaga pong kinulang na tayo ng oras. At maraming salamat sa mga nag-text. Ayan, so meron pa tayong hindi nabasa. This Horizon Chaser. Morning. Ganda ng topic mo. Ang kalayaan ay nasa para ng pinamumuhay ng tao. Kung tapat ka ba or hindi? Pabati na Ibarra, Sandayan Family. Okay, maraming salamat sa iyo, Ibarra Family. Architect Aaron Supremo, maraming salamat. At talaga po yung mga gustong magpa-design ng building, bahay, may kalayaan po kayo mamili ng inyong arkitekto. Pero, suggestion sa Studio Supremo, www.studiosupremo.com. Tunay na maganda ang disenyo ng ating obra maestra sa ating bansa, Architect Aaron Supremo. At okay, at maraming salamat sa mga nagbigay ng komento. At bilang pagtatapos sa ating topic hinggil sa kalayaan, para po sa ating mga sarili, ang pagkilos natin, nako, dapat po ay may pag-unawa sa isa't isa. At higit sa lahat, yung paggalang. Okay. At marami po salamat mga mahal at taga-subaybay. Talaga pong marami tayong dapat pang pasulungin dito sa ating bansa. Iwasan ng diskriminasyon nawa at pag-away-away nawa. Ang inyong lingkod po ito, si Mr. Horizon Chaser, ay nagpapasalamat sa ating mga naging guests sa telephone pala. Sa Biswax, si Matthew Tan, maraming salamat po muli. Rena Sarmiento, Tita Ruby, happy morning. At Unit Deco, happy morning. Tony Gonzalez, happy morning. Sa next week po tayo, meron pong magandang balita si Tony. Hinggil din ito sa kalusugan. At Kosos Inc., maraming salamat po muli. Ang inyong lingkod nagpapaalam na Mr. Horizon Chaser po ito ng bansa. Pag-ibig lamang ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all.